So eto na nga po mga kaibigan, Casimero Cuadro Alas may makaka-sparring na Japanese boxer bago ang nalalapit na laban niya kay Saul Sanchez. And before that kaibigan, please huwag pong kalimutan i-like and subscribe ang ating YouTube channel at pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Tila handang-handa na po ang ating Angas ng Pinas mga kaibigan. Araw-araw po may matinding ensayo at training na ginagawa itong si Casimero Cuadro Alas at linggo-linggo iba't ibang mga boksingero ang kanyang nakaka-sparring. Yung mga boksingero po na yon ay hindi lang basta-basta boksingero. May mga titulo din or may mga napapatunayan, hindi lamang nabobroadcast pero ilang mga sikat na boxer po sa Pilipinas ang kanyang nakaka-sparring. At ayon sa ating mga nakuhang update sa kampo ni Cuadro Alas, bago ang nalalapit na laban niya o isang linggo bago ang laban niya kay Sanchez ay meron siya makaka-sparring na Japanese boxer mga kaibigan para masubukan ang resistensya at tatag nitong si Angas ng Pinas. Pero syempre hindi masyadong matinding sparring yon, baka mapuruhan si Alas hindi siya makalaban o mahirapan siya dito kay Sanchez. Araw-araw nakikita natin ang daily updates sa FB post nga po, FB page nitong si Alas sa pag-jogging pa lamang araw-araw, pampalakas ng resistensya. Sa nakuha nating update mga kaibigan, etong kampo ni Naoya Inoue ay natatakot magbigay ng updates kung gusto nga ba talaga nilang makalaban ng ating pambato. Kasi nga naman matapos ang huling naging laban nitong si Naoya Inoue kontra kay Doheny ay nawala yung kanyang update patungkol sa ating pambato. Samantalang itong si Angas ng Pinas lagi po yung nagpaparinig at naghahamon directly minumura pa nga po niya si Naoya Inoue, lalabanan po siya. Hindi po yun actually pagpapansin mga kaibigan or pagpapapansin dito sa master ng Japan, bagkos imbitasyon yun para labanan niya, para labanan siya ni Naoya Inoue. Then ayon na rin sa ating mga nakuhang updates at ilang sports analyst na rin na nagsabi, dapat ay mas galingan or mas patayan ni Casimero Cuadro Alas ang naging laban ni Inoue. Ibig sabihin nito, dapat tapusin po ni Casimero yung laban kay Sanchez sa loob ng round 3 hanggang round 5. Kasi round 7 lang yung naging laban ni Inoue at kay Doheny, ibig sabihin pag mababa doon o mas maganda doon or na-TKO ni Angas ng Pinas na mas maaga itong si Sanchez ay mapapansin po siya nitong si Naoya Inoue. Pero kapag ang nangyari, desisyon laban tapos umabot pa ng round 10, hindi po yan kapansin-pansin dito nga po sa master ng Japan. Hindi daw mag-aaksaya ng panahon itong halimon ng Japan na si Inoue kung ang laban ni Casimero ay walang kwenta at hindi maayos. Kaya nakita natin nakadepende pa rin kay Angas ng Pinas ang desisyon kung makakaharap niya etong si Naoya Inoue mga kaibigan. So maraming pa tayong kaganapan, so dyan lang kayo and please huwag kalimutan like and subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.